Binabantayan ngayon ng Pag-asa ang bagyong Krising sa may silangang bahagi po ng Bicol Region. Uling namataan ang bagyo sa layong 535 kilometers silangan po ng Huban sa Sorsogon. Napanatili nito ang kanyang lakas na abot sa 55 kilometers per hour at pagbuksong hanggang 70 kph. Posible pa itong lalong lumakas habang papalapit po ng bansa. At ayon sa Pag-asa, posibleng magkaroon po ng landfall ang naturang bagyo sa Cagayan bukas ng gabi o Sabado ng madaling araw. Tatawirin po nito ang Northern Luzon at inaasahan pong lalabas ng bansa sa Sabado ng gabi o Linggo ng madaling araw. Sa ngayon po nakataas ang signal number 1 sa Cagayan, Babuyan Island, Isabela, northeastern portion ng Aurora, Quirino at Kalinga. Pati po sa Apayao, eastern portion po ng Mountain Province at Ifugao at sa northeastern portion po naman ng Nueva Vizcaya. Bukod sa bagyo, patuloy po namang umiiral din ang habagat. Ito'y magpapaulan sa lalabing bahagi po ng bansa kasama na ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa hanggang sa Zamboanga. Nagsuspindi nga ng klase ang ilang lugar sa bansa dahil pa rin po sa pag-ulan bunsod ng bagyong Krising. Wala nang pasok ngayong araw sa lahat po ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa buong Negros Oriental. Pati na sa Bagos City, Hinubaan, Kabangkalan at La Castellana sa Negros Occidental. Wala na ring pasok sa lahat ng antas sa Busuanga sa Palawan. Sa bayan po ng Maria at Dinalungan sa Aurora, pati na sa Baras, Catanduanes. Preschool naman hanggang senior high school ang walang pasok ngayong araw. Sa Hamtik, Patnongon, San Jose de Buenavista at maging sa Valderrama sa Antique. Suspindido rin ang klase from preschool to senior high school sa Iloilo City at sa Aborlan at Brooks Point, dyan po sa Palawan. Sa ilang pang tampok na balita, 3 bangkay po ang hinukay sa isang sementeryo sa Laurel, Batangas kung saan po naman inihinalang inilibing ang ilan sa mga sinasabing nawawalang sabungero. 5 oras pong naghukay para mahanap ang sinasabing 3 bangkay. Susuriin kung sila ba ay kabilang sa mga nawawalang sabungero. Iniutos po ng DOJ ang naturang paghuhukay. At ayon sa impormasyon na nakala po ng News 5, magkakahiwalay na taon inilibing ang mga nahukay na bangkay. Nakuha raw ang mga lalaking yan sa iba't ibang bulubunduking bahagi ng Laurel, Batangas. Kahapon naman na kumpleto na ng mga otoridad ang pagsuyod sa first quadrant o unang bahagi po ng Taal Lake. Nakatulong daw sa pagpapabilis ng scanning sa lake bed ay yung Remote Operated Vehicle o ROV na 2 araw pong ginagamit ng ating diving team. Pero puro burak at basura lamang ang nakukuha nila. Ngayong pong araw ay palalawigin pa ng Coast Guard ang ilang bahagi po ng palalawigin pa ng Coast Guard ang kanilang paghahanap sa ilang bahagi po ng lawa para nga matukoy kung totoong naandun nga ang mga nawawalang sabungero. Nangako naman po ang DILG na wala silang sasantuhin sa ginagawang investigasyon sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, kakasuhan nila ang kahit sinong governor, mayor o iba pang opisyales na mapapatunayang dawit sa grupong itinuturong nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Sa ngayon, nagtutulungan daw ang DILG at DOJ sa pagpapalakas sa mga kasong ihahain laban sa mga sangkot. Kinumpirma rin ni Remulla na hawak na nila ngayon ang 12 pulis na itinuro ni Julie Patidongan alias Totoy na sangkot daw sa pagpatay. Pero may 3 pang mga pulis na hinahanap sa ngayon. Pinabulaan po naman muli ng Palasyo ng Malacanang ang mga ulat na nagdadawit kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco. Lumalabas sa medical report umano sa Amerika na cocaine overdose ay kinamatay ng negosyante sa loob ng isang hotel sa California noong pong March 8. Mas umingay lalo yan ang sinasabing umano'y pagkakadawit ng unang ginang nang kumalat ang isang police report kung saan nakasaad na magkakasama sila noon ni Tantoco. Pero sabi nga po ng Palasyo ng Malacanang, peke ang naturang dokumento. Hindi pa rin nila alam kung sino ang namemeke at nagpapakalat nito. Hindi naman daw nag-aalala ang First Lady sa issue dahil nga alam daw nito na may gusto lamang manira sa pamahalaang Marcos. Ang unang ginang po, actually, para sa sarili niya, hindi lang po siya nag-worry for her. Dahil alam niya po yung katotohanan. Mas nag-aalala po siya sa pamilya na nagluluksa, yung naaapektuhan, mga pribadong tao na naaapektuhan dahil lamang sa gustong sirain ang unang ginang at ang Pangulo, pati na ang administrasyon.